Hapon po sa ating lahat. So, magandang hapon po sa lahat. So, ah, welcome po sa ating unang lesson para po sa ating subject, Filipino sa Pilinglarang Academic. So, bago po natin simulan ang ating talakayang sa hapon ito, nais ko po munang magpakilala sa lahat. Ako po si Ginoong Justin Javier mula po sa campus ng JPI San Jose, kung saan ako po ang inyong ah, magiging guro para po sa buong semester sa ating pong Filipino subject para po sa semestre na ito. So ngayon po, simulan na po natin ang ating unang talakayan para po sa ating Unit 1 ng ating ikatlong markahan para sa Aralin 1, ating pong pag-aaralan ng katangian ng akademikong pagsulat. So para po sa ating unang bahagi ng ating talakayan, bigyan pansin po natin ang nandito po sa ating slide. Paano po makakatulong sa sariling pag-unlad ang pagkakaroon ng kasanayan sa pagsulat? Sige nga po, sino po kayang maaaring sumagot ng ating katanungang paano makakatulong sa pansariling pag-unlad? Okay po. Yes, Angela. Okay. So sa ating ah, dito po sa ating pag-aaral ng kasanayan sa pagsulat, marami po tayong pwedeng matutunan. So hindi lamang po para gumaling tayo sa kung anumang klaseng pagsulat ang ating gagawin, kung hindi po dito po sa ating asignatura na Filipino sa Pilinglarang Academic, dito po ay hinuhubog po ang kasanayan ng bawat isa na mamulat po tayo sa kahalagahan at karunungan sa makrong kasanayang pagsulat. Okay po? So ito po ang ating mga layunin pampagkakatuto para po sa talakayang ngayong hapon. Ito po ang mga inaasahan sa dulo ng ating magiging talakayan. So unang-una po, na ipaliliwanag ang kahulugan, kalikasan at katangian ng sulating pang-akademiko at nakabubuo ng makabuluhang konsepto ng akademikong pagsulat batay sa mga tinalakay. So ano po ba ang mga kailangan or pangangailangan kaugnay ng pagsulat? Okay po, sa pagsulat po natin, ano po ba yung mga kinakailangan po natin? Bukod po sa lapis, sa papel, or anumang klaseng panulat po na pwede nating gamitin. Sa tingin nyo po, ano po ba yung mga bagay na kinakailangan natin para po tayo ay makapagsulat? Sige nga po, sino po ang makasagot ng ating simpleng katanungan? Okay, so sabi po ni Eliza is layunin. Okay, so tama po yon. Isa po sa pangangailangan po ng ating pagsulat ay ang layunin. 'Di ba? May malinaw tayong layunin or tema, syempre yung kaalaman. Okay po. So sinasabi po kasi na tayo po, pag nagsusulat, dapat may layunin tayo. Ano po ba yung objetibo natin or yung objective? Ano po yung ating dahilan bakit tayo nagsusulat or bakit natin isinusulat ang isang sulatin. Siyempre, nandyan din po yung organisasyon ng idea. So, organisasyon po ng idea, siyempre kinakailangan na hindi po tayo magkaroon ng kaguluhan sa mga ideya po na isusulat natin or ilalagay natin sa anumang klasing sulatin po ang ating gagawin. Okay po, maraming salamat po sa mga sumagot. So, may pakinabang sa pagsulat. Okay, kasi po minsan marami pong mga tao or may mga bata po na nag-iisip na ang pagsulat ay ah, isa lamang na kasanayan na kung saan ayun yung pangangailangan ng isang tao. Pero po, ang atin pong kasanayan
ay maaaring magbigay daan tungo sa pagpapaunlad pang-akademiko at pamprofessional. Okay po, dito po sa ating layunin po ng ating asignatura, hindi lamang po kasanayan sa pagsulat yung ating pong kailangan matutunan. Kung hindi po mapaunlad po natin yung ating kasanayan sa mga iba't ibang klaseng sulatin po na pumapaloob sa pang-akademiko or sa ating pong pag-aaral at sa pang-professional or yung maaari po nating magamit once tayo po ay nagtrabaho na or pumasok na po tayo sa mundo ng mga profesional at matatamo ang kredibilidad at paghanga ng isang tao. Meaning to say po, ang ibig sabihin lang, sinasabi po na dito po sa pakinabang sa pagsulat, 'di ba? Pag tayo po ay nasanay na sumulat ng iba't ibang sulatin pang-akademiko at professional, maaari po tayong magkaroon ng kredibilidad na kung saan pag sinabi po nating kredibilidad, dito po magkakaroon po tayo ng edge or magkakaroon po tayo ng tinatawag po natin na lamang doon sa iba pang mga profesional or sa iba pang mga estudyante once po na marunong tayong magsulat ng iba't ibang akademiko at pamprofesional na pagsulat. So ano po or ano ang pamaraan ng pagsulat? Okay po. So dito po kung titignan po natin yung stages or yung mga hakbang sa kung papaano po tayo gumagawa ng pagsulat, nagsisimula po tayo dito po sa tinatawag natin na pre-writing. So ang pre-writing po, ito po ang ah, unang-unang hakbang para po tayo ay makapagsulat. So dito po kasi sa ating pre-writing, dito po natin inaalam ano po ang layunin ng ating pagsulat, anong klaseng mga impormasyon po ang ating gagamitin, anong klaseng pamaraan ng pagsulat yung atin pong kinakailangan. So sa pre-writing po, ito po yung ating paghahanda. So tama po si Kay. So dito po sa pre-writing, dito po natin dapat ihanda lahat ng kinakailangang impormasyon, kailangang mga paraan or pamaraan sa kung papaano po natin isusulat yung ating sulatin. And ang pangalawa po, pagkatapos po natin ng paghahanda is yung tinatawag po nating drafting. So ang drafting po sa wikang Filipino, ito po yung borador. Okay, sa drafting, dito po tayo nagsusulat ng ating pong mga panimulang impormasyon na kinakailangan. Kumbaga po sa English, dito tayo nagsusulat po ng mga napili nating mga impormasyon na kinakailangan or bubuin na po muna natin yung paunang sulat natin doon po sa kung ano yung ah, magiging nilalaman ng ating sulatin. So dito po syempre, nandito po yung balangkas ng ating mga impormasyon. Ibabalangkas na po natin yung mga dapat na impormasyon na kailangan nating ilahad doon po sa ating sulatin. So ngayon po, once na natapos na tayo sa pagbabalangkas or paglalahad ng mga impormasyong kinakailangan, pupunta po tayo sa pangatlong hakbang, which is yung revising po. Pag sinabi po nating revising, dito naman po, ano po ang nangyayari? Okay po, pagre-review, ibang sagot pa po, pagpapabuti or pagpapabago sa isang naunang ginawa. So tama po si Vina. So sa revising po, dito po mas inaayos po natin yung organisasyon, yung struktura, at yung paghahabi po natin ng mga impormasyon. Okay, tama po, pag-aayos at pagtatama ng struktura. At nandito rin po sa revising is yung pagpili na po natin ng mga tamang salita o mga tamang bokabularyo na dapat po nating gamitin doon po sa ating ah, doon po sa ating sulatin. Next po is yung editing. Okay po. So bakit po or ano naman po ang ginagawa natin sa editing? Pagsusuri sa mga mali. Okay po, so tama po yon. Kinakailangan po, pagdating po natin dito po sa ating editing, sinusuri po natin yung ating ah, sinusuri po natin yung iba pang mga pagkakamali
na pwede natin pang makita doon po sa ating isinulat. Okay? Kumbaga, sa revising kasi 'di ba inayos natin. So ngayon sa editing, dito po natin i-re-recheck or itatama muli or pagtatama muli ng nauna pa nating nagawa para po masigurado na wala na po tayong maging problema sa ilalathala po nating sulatin. Okay po, dito po sa editing, chine-check din po natin yung yung grammar, yung error, or yung ating pong mga bantas na ginagamit po sa ating sulatin. At ang huling hakbang po is yung final document. Ano po ba ang involved sa final document? Sige nga po. Ano nga po ang nilalaman ng isang final document? Or ano po yung sinasabi natin bakit po ang final document ay nasa huling hakbang ng isang pagsulat? Okay, so dito po sa final document, tama po si Kay, yung publishing or handa ng gamitin or ipatupad ang isang sulatin. Dito po sa final document, dito na po yung sinasabi natin paglalathala or yung huling bersyon ng ating isinulat. Okay? Kumbaga dapat dito po sa ating final document, wala na po tayong makikitang kamalian or wala na po tayong makikitang mali doon po sa ating sulatin. At wala na rin po tayo dapat mga baguhin pa. Kasi nga po, nakaabot na tayo sa final document na kung saan kinakailangan na po natin siyang ilathala or i-publish para po magamit at maipakalat yung mga impormasyong naisulat po natin sa ating sulatin. So, ito po yung paraan or yung mga hakbang natin sa kung papaano po tayo magsusulat. So again, unang-una po is yung ating pre-writing. Pangalawa is yung ating pong drafting. And pangatlo po is revising. Pang-apat, editing. At ang panglima ay ang final document. Okay po, next po tayo. So ano po ang isang akademikong pagsulat? Okay, sinasabi po ng akademikong pagsulat ay isang kakayahang akademiko kung kaya nangangailangan ng mataas na antas ng kasanayang pang-akademiko. Pangunahing layunin nito ay makapaglahad ng tamang impormasyon. So ang akademikong pagsulat po ay ito po yung mga sulating ginagawa po natin sa larangan ng edukasyon, sa larangan ng pag-aaral. So kinakailangan po sa pagsulat po natin ng akademikong ah, dito po sa akademikong pagsulat, kinakailangan po natin meron tayong mataas na kasanayan or meron tayong mataas na antas ng kaalaman sa iba't ibang tema or iba't ibang paksa na maaari po natin gawan ng isang sulatin. Okay po? So, lagi lang po nating tatandaan na sa akademikong pagsulat, ang pinakalayunin lang po nito is makapaglahad po tayo ng tamang impormasyon na maaari pong gamitin ng ating mga kapwa mag-aaral at ng iba pong tao na makakabasa ng ating mga isinulat. So, sa tingin po natin, paano masisiguradong tama ang mga impormasyong nakapaloob sa isang sulating akademiko? Sige nga po, sino po ang maaaring sumagot? Sa tingin nyo po, ano po or paano natin masisigurado daw na tama ang mga impormasyong nakapaloob sa isang sulating akademiko? Sige nga po, sino po ang maaaring sumagot? Yes po, Kay. Hello po, Kay. Sino pa po ang maaaring sumagot? Yes po, Eliza. Hello po.
Okay po. So tama po iyon. So kinakailangan po, 'di ba, para po natin masiguradong tama ang impormasyong nakapaloob, tumitingin po tayo sa mga tamang sanggunian. Ito po yung mga libro, ito po yung mga galing po sa ating mga website na galing sa education website, government website, at yung mga ating mga first-hand information. Okay po. So base rin po dito sa mga sagot po natin dito po sa ating comment section. So, syempre, kailangan ma-verify muna natin kung sino yung author, sino yung sumulat. May mga ebidensya tayong makikita doon sa mga impormasyong ilalagay po natin or gagamitin natin. So, lagi rin po nating tatandaan na kinakailangan po muna natin mag-fact checking. Kinakailangan alamin natin kung credible ba or may kredibilidad ba yung nagsulat ng impormasyon na 'to at kailangan din po tignan din natin kung yung website po ba ay credible website and siyempre po kahit po nasa libro na po ang isang impormasyon, kinakailangan tinitignan pa rin po natin sino yung author ng isang libro. Okay po. Iche-check ang petsa ng publikasyon upang matiyak na ang impormasyon ay up to date. So tama din po 'yon. So kasi po 'di ba sa lawak po ngayon ng sakop ng ating internet, so syempre marami po tayong mga impormasyon na nakikita. Online yan na pwede nating makuha. Okay? So kailangan i-check din natin kung yung impormasyon na ba yun ay napapanahon na or napapanahon yung mga nilalaman para po hindi maging or hindi makalumang impormasyon yung atin pa ring mailalahad sa mga tao. Kasi po sa akademikong sulatin, kinakailangan mag-provide tayo or makapagbigay tayo ng mga makabagong impormasyon na pwede nating ilahad sa ating mga mambabasa. Okay po, ayon kay Arrogante, 2007, nakasalalay sa kritikal na pagbabasa ang pagbuo ng akademikong sulatin. Okay po, bakit sa tingin po ninyo bakit nasabi po ni Arrogante na nakasalalay daw po sa kritikal na pagbabasa ang pagbuo ng akademikong pagsulat? Sige nga po, bakit po kaya nakasalalay daw po sa kritikal na pagbabasa ang pagbuo ng akademikong pagsulat? Sige nga po, sino po ang maaaring sumagot? Okay, sino po kaya ang maaaring sumabot? Bakit daw po nakasalalay sa kritikal na pagbasa or kritikal na pagbabasa ang pagbuo ng isang akademiko? Okay, so tingnan po natin yung sagot ni Angela. So ang sagot po ni Angela, nakasalalay daw po sa kritikal na pagbabasa ang pagbuo ng isang akademikong sulatin dahil po dito nanggagaling ang tamang ideya, ebidensya, or ebidensya at lohikal or lohika para sa maayos at matibay na pagsulat. Ayon din naman po sa sagot ni Justin Salvacion, mauunawaan ang mga umiiral na kaalaman at teorya sa isang partikular na larangan. Makikilala ang mga puwang sa kaalaman at mga lugar na nangangailangan ng karagdagang pananaliksik. So tama po 'yon. So bakit po? Kasi po 'di ba, sa ating pong pagbasa or sa pagbabasa po natin ng iba't ibang impormasyon, nalalaman po natin ano pa ba yung mga bagay na hindi natin nabibigyan ng pansin or kulang pa yung mga impormasyon na kinakailangang malaman ng ibang tao tungkol po doon sa tema or sa paksa po ng ating gagawing sulatin. So kaya po kinakailangan
sa pagbuo natin ng isa akademikong sulatin, mahalagang-mahalaga po na binabasa natin ng maayos kung ano man yung nilalaman ng mga kinukuhanan po nating impormasyon. Para po natitiyak din po natin na naunawaan po natin bilang mga manunulat yung mga impormasyon po na kinakailangan or yung mga impormasyon na ilalagay po natin sa ating mga sulatin. Okay po. So, ang katangian ng isang manunulat ay kailangan ng mga sumusunod. So, una po, mahusay mangalap ng impormasyon. So, bakit daw po kinakailangan ng isang manunulat ay mahusay mangalap or maghanap ng mga impormasyon? Sige nga po, sino po ang maaaring sumagot? Sige nga po, bakit daw po dapat mahusay mangalap or manguha ng impormasyon ang mga manunulat? Para po yung mga information ay valuable. Okay, ano pa po? Para madaming makuha na impormasyon. Sige pa po, ano pa po ang maaari nating sagot upang makapagbigay ng impormasyon na tama? Dito nakasalalay ang kredibilidad at kalidad ng kanyang sulatin. So tama po lahat ng inyong kasagutan. Kasi po, kinakailangan po bilang isang manunulat, hindi lang tayo basta pag nakakita ng isang impormasyon, ayun na po yung ating pipilitin or pipiliin. So kinakailangan po maghanap tayo ng maraming mga sanggunian or maraming sources ng mga impormasyon para po marami tayong maging mga argumento na posible nating ilagay sa ating sulatin. Ano pa po, kailangan po maging mahusay, mangalap ng impormasyon ng isang manunulat para po mahanap niya po lahat ng mga kinakailangang impormasyon or yung mga bagay na dapat ipaliwanag doon sa kanyang sulatin. Okay po, pangalawang katangian, kritikal na nagsusuri. Okay po, bakit po kaya dapat kritikal na nagsusuri ang isang manunulat? Sige nga po, mag-evaluate ng mga impormasyon. Ano pa po? Mag-analyze ng mga argumento at idea upang masigurado na ang kanyang sulitin ay tama, lohikal. Ano pa po? Kailangan po ng manulat na kritikal pagsusuri para makagawa ng maayos at makatwirang sulatin. Okay po. So lahat po ng inyong kasagutan ay tama. Kasi po bilang isang manunulat, kailangan po yung mga binabasa po nating sulatin or yung mga or yung mga impormasyong nakikita po natin sa mga sources na kukuhanan natin, kinakailangan nating suriin ang bawat isa na kung saan ah, ito bang mga impormasyon na 'to ay talaga bang tama? Talaga bang maaari nating magamit doon po sa ating gagawing sulatin? At kailangan ah, makapag kaya po natin kinakailangan sumuri ay para po ah, mai-check po natin
yung mga magiging argumento at idea na ilalagay po natin sa ating isang sulatin. Next po natin, magaling mag-organisa ng mga idea. Bakit po kinakailangan magaling mag-organisa ng mga idea ang isang manunulat? Kailangan po kasi nito para malinaw at maayos na maipahayag ang mga ideya sa sulatin upang hindi malito ang mga mambabasa. Okay po. So tama po ang sagot ni Angela at ni Francesca. So kinakailangan marunong mag-organisa ng idea ang isang manunulat. Dahil po unang-una, kinakailangan po na hindi malito ang mga mambabasa sa kung ano po yung mga isinusulat po natin sa ating sulatin. Hindi po magkaroon ng kalituhan at hindi po maging sanhi ito ng isa pang argumento dahil mali po yung ating naisulat. Okay po. So yun lang po yung dapat nating tandaan dito po sa magaling mag-organisa ng idea. So ang huli pong katangian is logical. Bakit daw po kailangan maging lohikal? Kailangan po ng manunulat maging lohikal para po maging malinaw at makatwiran ang daloy ng idea sa kanyang sulatin. Okay, so tama po yon. Kaya po kinakailangan maging lohikal tayo bilang isang manunulat para po once po na sumulat tayo ay hindi po tayo hindi po magkaroon ng pagkalito para malinaw po sa bawat isa kung ano man po yung idea na inilagay po ng ating mga or ng mga manunulat. Okay po. So dito po ay kinakailangan mas maibigay po natin ng maayos yung ating mga kaisipan or katwiran patungkol po sa tema or sa paksa po ng ating mga sulatin. Okay po. So yan po yung ating mga katangian ng isang manunulat. So, una po is yung formal. Okay, so ito naman po, punta po tayo sa katangian ng akademikong pagsulat. So kung kanina po, ang ibinigay po natin is yung mga katangian ng isang manunulat or ng isang writer, ngayon naman po pag-aralan natin ang mga katangian ng akademikong pagsulat. So unang-una po, ang katangian po ng akademikong pagsulat, ito po ay formal. So, hindi mahalagang gumamit ng mabubulaklak na pananalita. Lagi po natin itong tandaan na ang isang akademikong pagsulat ay isang formal na sulatin na kinakailangan gumamit ng mga formal na lengguwahe at gumamit po tayo ng formal na paraan sa kung papaano po natin ipapaliwanag ang mga nilalaman ng ating sulatin. So hindi po tayo pwedeng gumamit dito ng mga figure of speech. Hindi po tayo dapat gumamit dito ng mga salitang balbal para po ipahayag yung ating katwiran or kaisipan. So, halimbawa po ng isang payak at formal na akademikong sulatin. Ang social media ay isa sa mga may pinakamalaking impluensya sa kabataan sa kasalukuyan. Ang K-12 program ng Kagawaran ng Edukasyon ay naglalayong malinang sa bawat mag-aaral ng senior high school ang kasanayan sa pananaliksik. Okay po, so kung titignan po natin ang halimbawa po dito ng isang formal at payak, ay makikita po natin ay kung papaano po ginamit, okay, yung mga salitang isinusulat po natin. At kung titignan din po natin dito po sa ating mga halimbawa, 'di ba, hindi siya gumamit ng mga mabubulaklak na salita
dito po ay straightforward po ang kanyang way ng pananalita sa kanyang pagsulat. Okay po. Next po natin, pangalawang katangian ng akademikong pagsulat is malinaw at tiyak ang idea. So lagi po nating tatandaan sa kahit anuman pong klase ng sulatin, kinakailangan maging malinaw po. Okay? Kinakailangan maging malinaw sa bawat isa ang mga isinusulat. So dapat dapat po maunawaan ng mga mambabasa. And then lagi pong tatandaan para po maintindihan ng mga mambabasa yung atin pong isinusulat, kinakailangan ang una po munang makaintindi doon po sa ating isinulat ay tayo po munang mga manunulat or kung sino po muna yung writer. Kinakailangan maintindihan muna ni writer yung mga sinulat niya. Para po, kapag naintindihan niya yung mga sinulat niya, may katiyakan po iyon na magkakaroon ng malinaw na pagkakaintindi yung atin pong mga mambabasa. Okay po, pangatlo, tiyak ang tunguhin. Kumbaga, dapat alam natin kung saan patungo yung ating sulatin. Okay? Ano ba yung ating layunin sa ating sulatin? Ano ba ang magiging ah, dito po, tama, yung sabi ni Kay, ang impormasyon ay dapat tumpak. Okay? So dapat po hindi tayo maglagay ng mga impormasyon na hindi naman talaga kinakailangan para po sa ating sulatin. Pang-apat, may paninindigan ang mga sipi at tala. Okay po. So ano po kaya ibig sabihin po nun? May paninindigan ang mga sipi at tala. Okay po, may paninindigan tayo sa mga sipi. Kumbaga, kapag kumuha po tayo ng isang impormasyon na mula po doon sa ibang mga manunulat, kinakailangan ah, mas nabibigyan natin sila ng tinatawag natin na citation. Kumbaga, ibinabanggit pa rin natin sino po yung sumulat. Okay? So, syempre, kinakailangan po pag nagsulat tayo ng akademikong sulatin, kinakailangan walang opinyon. Meron po tayo dapat or sinusunod po natin dapat or nagbibigay dapat tayo ng mga impormasyon na may katotohanan, may kahalagahan at hindi po gawa lamang ng ating mga sariling kaisipan. At ang panghuli po, may pananagutan sa mga mambabasa. So, syempre po bilang isang writer, kung ano man po yung isinulat natin, kung ano man po yung inilahad natin sa ating sulatin, kinakailangan pananugutan po natin yan. Kailangan tayo po ay may liability sa kung ano man po yung mga impormasyon na inilahad natin sa isang sulatin. Okay po. So, ayun po yung katangian ng isang akademikong pagsulat. Okay po, mahalaga na ang mismong nagsusulat ay organisado sa kanyang ginagawa upang masalamin ang kanyang mga sinusulat. Okay po. So dito po kasi, kailangan po maging organisado tayo. Organisado po sa paraan na kung saan alam po natin anong paraan ng pagsulat or pamaraan sa pagsulat yung atin pong gagamitin. Okay po. So ito po yung mga halimbawa ng pamaraan ng mga pagsulat. So una po dyan is yung description. So ang description po sa wikang Ingles, description. Kumbaga, nagbibigay tayo or naglalarawan tayo ng isang tema, ng isang paksa, naglalarawan or binibigyan natin ng pagsasalarawan ang isang sitwasyon. At nandyan din po ang pagkakasunod-sunod. Kung ang nais po nating impormasyon na ibigay ay patungkol po sa kung ano yung mga kailangan gawin para makuha natin ang isang bagay or ma
magamit natin ang isang teknolohiya, ang gagamitin po nating pamaraan is yung pagkakasunod-sunod. Okay po? Pangatlo, ang sanhi at bunga. Okay po, sa sanhi at bunga, ang inilalahad po natin dito ay yung pinagmulan or dahilan ng isang pangyayari at sa kanya naman pong bunga, ito naman po yung kinalabasan or yung dulot ng naturang pangyayari. So again po, pag sanhi at bunga, ang sanhi po, ito po yung tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari at or samantala, ang bunga naman ay siyang kinalabasan or kinakalabasan or dulot ng naturang pangyayari. Okay po. Next po, paghahambing at pagsalungat. So dito naman po sa ating paghahambing, ang paghahambing po ay isang paraan ng paglalahad po na nagbibigay linaw sa paksa sa pamamagitan ng pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang bagay. Okay po. So dito po paghahambing, pagkukumpara. Okay po, ayun po yung isang pwede nating gamiting paraan para po magawa natin ng maayos yung isang sulatin. Paghahambingin natin yung dalawang topic. Okay? Next po natin is pagsalungat. Ang pagsalungat naman po, ang pagsalungat, ito yung pahayag na nangangahulugan ng pagtanggi, taliwas, pagtutol, pagkontra at pagkakaiba-iba po natin ng idea, ng opinyon or kaisipan sa isang tema or paksa po na isusulat po natin. At ang panghuli po is yung ating problema at solusyon. Sa problema at solusyon naman po, ang problema at solusyon po ay so wait lang po ah. Okay po. Sa larangan po ng pagsulat, ang problema, ito yung mga tanong na hinahanapan po natin ng isang solusyon. Samantala, ang solusyon ay ang mga bagay na natuklasan po natin or natutuklasan at ang nabuong konklusyon doon po sa isang problema. So again po, pag sinabi po nating problema ay ang mga tanong na hinahanapan natin ng isang solusyon. At ang solusyon ay ang mga bagay na natutuklasan at ang nabuong konklusyon doon sa ating problema. Okay po. So ito po yung mga iba't ibang pamaraan sa kung papaano po tayo maaaring sumulat ng isang akademikong sulatin. Okay po. So ngayon po, atin pong palawakin ang ating kakayahang akademiko. So kailangan natin ang sapat na kaalaman sa akademikong pagsulat dahil ang uri ng sulating ito ay ginagamit ng mga mag-aaral at ng mga profesional. Okay po. So, sinasabi lang po na kailangan na meron tayong sapat na kaalaman sa kung papaano tayo sumulat ng isang akademikong sulatin. Kasi po, pag hindi po tayo natutong sumulat ng akademikong sulatin, mahihirapan po tayong gumawa ng ah, mga activity na kung saan ginagamitan po ng ating kakayanan para makabuo ng isang maayos na sulatin.
So, wait lang po for a while lang. Wala po muna magli-leave. Yes po, ma'am. Pa? Kinausap ako ni Sensei kanina. Yes po. Ayun, sino sa inyo ni Ma'am Jobel ang gustong mag-support sa marketing? Same kami, ma'am. Isa lang. Isa lang, ma'am. Ikaw na lang. Sige po, ako na lang po. O ano size t-shirt mo? Ano po, ma'am? Triple X. Triple X. Sige, Apo, para sabihin ko sure. na agad. Sige. Nasa online class kasi ko, ma'am. Ay, sorry. Triple X ha? Apa. Okay, sige. Sige pa. Thank you. Okay po, balik po tayo sa ating discussion. So, syempre po, kinakailangan natin matuto at pag-aralan po kung paano sumulat ng isang akademikong sulatin. Kasi po, hindi lamang to isang pangangailangan para po sa ating pag-aaral. Okay? Para po sa asignatura natin. Kung hindi po magagamit po natin to sa iba't ibang klase po ng mga asignatura or subject at sa trabaho po natin in the near future. Okay, isang tip po, ang pagkilala sa mga manunulat ay maipapakita sa pamamagitan ng bibliografiya. So, familiar po ba kayo sa kung ano po ang bibliografiya? Sige nga po. Alam po ba natin ang bibliografiya? Alam po ba natin ang bibliografiya? Ang bibliografiya po, ito po, o sige po, K. Ano po ang bibliografiya? Okay. Siya po ay isang talaan ng mga pinagkukunan ng mga sanggunian or ginagamit sa pag-aaral ng pagsulat ng isang akda. Okay po. So, tama po yun. Ang bibliografiya, ayun po, yung talaan natin ng mga manunulat. Okay po? Na pinagkuhanan po natin ng iba't ibang impormasyon. Okay po? Next po natin, paano nasasabi ng isang mag-aaral na nagsusulat ng sulating pang-akademiko ay may pananagutan sa kanyang mambabasa? So, syempre po, 'di ba? Masasabi po natin na ang isang mag-aaral na nagsusulat ng sulating pang-akademiko ay may pananagutan sa kanyang mambabasa sa pamamagitan po ng ano, sa pamamagitan po ng pagbibigay natin or paglalahad po natin ng mga tamang impormasyon. Kasi po bilang isang manunulat, may pananagutan po tayong ilahad na dapat hindi po tayo subjective. Tayo po dapat ay objective or merong objetibo na kung saan tanging mga tama at totoong impormasyon lamang po ang ating inilalagay. So, ito po ang ilang mga halimbawa ng mga sulating akademiko. So, unang-una po ang pagsasagawa ng mga pananaliksik or yung mga research. Okay po? So, dito po, sunod naman po yung mga pag-aaral or pagsusuri at mga dokumentasyon. So, pasok din po sa sulating akademiko is yung pagsulat po natin ng sanaysay, ng mga reflection paper, at iba't ibang klase po ng mga sanaysay. Pasok din po sa sulating akademiko ang pagsulat po natin ng isang talumpati. Okay po? Lagi pong tatandaan ang pagsulat ng akademikong sulatin, lalo na sa mga gawain tulad ng pananaliksik, ay nangangailangan ng ibayong paghahanda. Okay, so yun lang po yung lagi nating tandaan na kinakailangan sa bawat klase po ng akademikong sulatin na ating gagawin
kinakailangan hindi po tayo magmadali. Hindi po tayo kailangan mema lang. Kailangan hindi po tayo kailangan may maipasa lang or may magawa lang. Kinakailangan po ng iba yung paghahanda para po maisulat natin ng maayos ang isang akademikong pagsusula or akademikong sulatin. Okay po? So yan po ang ating talakayan sa hapon po na ito. So bago po tayo magtapos, pwede po bang buksan po saglit ang ating mga camera para po sa ating maiksing attendance lang po. Mag-screenshot lang po ako ng ating attendance. Okay po. Saglit lang po, kahit mga 5 seconds lang po. Wait lang daw, may bumibili. Sige, hintayin natin si Justin. Wait lang daw ah. Okay ka na, Justin? Salvacion? Ayun. Okay, so okay na siya. Open na po tayo ng camera. Okay. So si Francesca hindi makapagbukas, may ginagawa. Sige po, ano na lang po tayo, screenshot lang po ako ng mabilisan para po sa ating unang talakayan. Okay po, okay na po. So, maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating unang session po para po sa ating subject. So, nandun naman na po sa ating LMS at Creeper yung lesson po natin. Review-review na lang po tayo para po makapagsagot na rin po kayo ng mga dapat pong sagutan doon sa ating Creeper. So maraming salamat po and see you po next meeting. Pwede na po tayo mag-leave. Thank you po.